Technically, sir, package 8 and 9 are both high-end water system na ginawa namin. Number one ang experience namin sa water station, kapag nag-ooperate ka na, hindi ka pwedeng mag-stop. Kaya nga tayo mamasok sa business na ganyan para kumita. Yes. Yung mga high-end package namin, like yung in-offer sa inyo, package 9, yan po, 4 times na matipid sa tubig, 4 times na matipid sa kuryente. Compare sa ordinary water station. Pagdating sa difference at recommendation ko, syempre gusto ko yung kikita ka. Sa experience namin, ang package 9, within 200 container po, nadi-deliver mo sa isang araw. 4 hours lang yun, tapos na yun. Yung mga high-end package namin, yan yung machine or negosyo na pag in-install natin, hindi mo kailangan i-market, kikita yan. Ang product po niyan is? Since ang habol natin is savings and quality, ang product po niyan, sir, malakas po yan mag-produce ng tubig. Bale, purified po ang lumalabas siya sa package 10. It could produce 2 based on the water source. Actually, lahat ng purified system namin, pwede sa infant, sa newborn, pwede. Karamihan po ng binebenta sa Pilipinas ay purified water na. Going tayo sa terms of payment, no? Siguro we'll going to the options A kasi sayang din naman yung 30K. Profit mo pa rin yung 30K. Siyempre, you can still buy a pan-deliver dyan sa 30,000. Technically, sir, package 8 and 9 are both high-end water system na ginawa namin, which is designed by us and manufactured by us. Ang kakaiba po kasi dyan, kung i-compare natin sa mga lower package, yung lower package po kasi standard po yun na design ng mga water station. So meaning to say, from package 6, 5, and 4 ang nakuha nyo, napili nyo, yun po yung mga packages po na same lang din halos ng mga nakikita nyong water station sa labas. Kasi yung mga filters po niya, maliliit. Kung baga, same lang din po sa filtration system na ginagamit ng iba. Ang advantage lang nun, dahil brand namin po yung gamit ninyo, advantage po is Germany yung mga materialis na ginamit. Kung i-compare natin sa ibang gumagawa, magkaiba ng quality in terms in materials. Pero pagdating sa size, parehas kayo. So ito namang 7, 8, and 9, difference po niyan is high-end. Actually ako, hindi ko po masyadong pinupush yung sabihin natin na mataas ang level of filtration, that's 36, di ba? Ang taas, ang daming filtration. 36 na po yung 7-8. Yes. The more na mas marami kasi kaming nailalagay na element, the more na mas marami kaming nailalagay na filtration system dyan, syempre, mas na-enhance natin yung product. Kasi parang ganito lang yan, sir. Nagpa-custom made ka sa akin ng isang water treatment na ito lang yung budget versus nagpa-custom made ka sa akin ng isang water system na mas higher yung budget. So, ano yung na-expect mo? Syempre, ako kasi, bilang manufacturer, ang main goal ko dyan, sir, is kapag nag-design ako, ang gusto ko, yung machine mo, gusto ko may advantage compare sa ibang gumagawa. Kung yun ang goal nyo, yun yung goal ko. Kunyari, late ka pumasok sa water station, dapat medyo mataas. Bukod sa mas maganda po yung system, ang gusto ko dyan, user-friendly. Dapat kahit sinong humawak dyan, sinong mag-control dyan, kayang-kaya nyong i-manage yan. Kumbaga, hindi mo kailangan mag-hire ng mga engineers. Machines po natin, bukod sa matibay, naglagay po ako ng mga bypass system dyan na kung saan kahit sira na po yung ibang parts, you can still use the machine. Number one ang experience namin sa water station, kapag nag-ooperate ka na, hindi ka pwedeng mag-stop. Kasi pag nag-stop po kayo, yung mga customer ninyo, ipaparefill niya yung galon nyo sa ibang mga water station. Losses nyo yun. Yung high-end na machines, of course, sabi ko nga, nabigyan nyo ako ng enough budget to customize sa daming element po niyan. Of course, nagiging maganda lalo yung quality ng tubig compare sa standard. Isa pa, pag lumalaki po ang filtration system, mas nagiging efficient po siya when it comes sa operation. Sabihin niyo natin, oh, Sir Alfred, kung talagang kumikita ang water station, bakit may nagsasara? Di ba? Kasi makikurious kayo, bakit may nagsasara? So, isa rin sa reason kung ba't nagsasara is hindi nakakayanan yung maintenance. Kasi high maintenance yung gamit nilang machines. I could use a bigger filters like yung mga 20 BB. Pero ginawa ko is 20 slim. Since 20 slim po yung ginagamit natin, sir, ano ang difference? Ang difference ng dalawa is the price. Yung 20 BB, ang presyo niya nasa 800 to 1,200 pesos each. Samantalang yung gamit natin is 100 pesos lang. So sa maintenance pa lang monthly, nahihirapan na silang isupply. How many filters yung gagamitin mo? Kunyari, 3 filter times 800. So, ang laki. Tapos ang presyo ng tubig mababa. So hindi makukuha yung maintenance. So yung sa atin, hindi ko kinroscut, hindi ko tinanggal, nilagyan ko nga. At actually, nilagyan ko ng marami. Na pag kinumpute mo, ang maintenance lang po natin sa isang taon ay umaabot lamang po ng 15,000 pesos.
Isang taon. Sa isang taon mong pinakinabangan, isang taon mong ginamit, 15,000 pesos lang. Ang baba, di ba? Sir, ang pinag-uusapan natin dito, for example, you're already selling 600 bottles or 1,000 bottles daily. Sabihin mo nang nakakabenta ka na lang ng 6,000 pesos to 10,000 pesos daily. So what is 15,000 in 1 year? Barya yun, di ba? Kaya nga tayo pumasok sa business na ganyan para kumita. Yes. Ay, yung iba kasi, ganito nangyayari. Kami, break-even lang yung water station namin. Ganun ang karamihan sinasabi. Bakit? Natatalo sa maintenance ng machine, natatalo sa filter replacement, natatalo sa operational cost, natatalo sa bill ng kuryente, natatalo sa bill ng tubig. Ang tanong, bakit ganun? Di ba? Yung machine kasi hindi nga efficient. Yung mga high-end package namin, like yung in-offer sa inyo, package 9, yan po, 4 times na matipid sa tubig, 4 times na matipid sa kuryente. Compare sa ordinary water station. Mas ma-higher yung makina, mas matipid lalo. Mas malaking filtration, mas efficient. Sabihin na natin ganito, yung package 4 ko, 4 na oras bago makagawa ng isang container. Samantalang yung package 9, 1 oras lang. Bago mapuno yung isang tangke. So advantage, mabilis mag-refill, mabilis makapag-deliver, mabilis ka makapano. Good service. Pagdating sa difference at recommendation ko, syempre gusto ko yung kikita ka. Gusto ko yung mabilis ang ROI. Paano ko mabibigay yung mabilis na ROI? Ang machine mo, bagal-bagal. Baka mamaya yung 100 pamilyang dideliveran mo, galit na sa'yo kasi ang bagal-bagal yung mag-deliver. Uhaw na kami, hindi kami makapagpa-refill sa iba dahil yung galon nyo, yun ang ginagamit nila, di ba? Parang yung ibang tao kasi gano'n, nahihiya po sila ipa-refill kasi galon nyo yun. Pero dahil nahihiya sila sa'yo, yung iba naman, parang ang pangit ng feedback sa'yo dahil ang tagal-tagal na mag-deliver. So experience namin ang package 9, within 200 container po, na-deliver mo sa isang araw. 4 hours lang yun, tapos na yun. Kayang-kaya niya. Kagaya po ng isang client namin, ito kahapon lang, more than 1 year na yung kanyang water station, package 9. Hindi niya minamarket. Marami ng water station sa Zambales. Basta open lang niya. Siya po ang pinakamalakas ngayon doon. Sabi niya, Sir Alfred, hindi naman namin minamarket. Hindi ko naman yan inaalok sa mga kapitbahay namin. Kaya lang, yung tubig mismo ang nagsasabi na, masarap daw eh. Hindi naman namin sinasabing masarap yung tubig eh. Basta bigay lang ng bigay. Di ba? Narinig mo kahapon, di ba? Kayo naman po, sir, as a customer, kung maayos yung delivery, maayos ang serbisyo ng water station, maayos ang lasa ng tubig, lilipat pa ba kayo? Hindi lilipat yan. Kahit opera ng mas mababa yan. Eh, pinapainom mo sa pamilya mo yan eh. What is 30 pesos? Kung diferensya po, for example, ng 5 piso, titipirin mo pa. Katulad naman. Yun po yung nangyayari sa kanila. Kaya nga nang bumalik po dito, after 1 year, bumibili ng 3 laundry yun. Nagbayad sa akin agad kahapon. Laundry naman ang bubuksan niya. Kami po, kahit po sasabihin niya sa amin na baliit pa lang naman yung baryo, wala pa naman dong masyadong tao. Ang negosyo kasi, iniisip natin lagi pataas. Kung maliit yung bayan, wala ka bang karating na bayan? Kasi kagaya ko, dito ako sa area na hindi matao. Kita niyo naman yung lugar namin. Napansin niyo, diba? Deliveries ko, lalayo. Okay lang yun. Kasi siyempre, dito tayo nakatira eh. Yung mga high-end package namin, yan yung machine or negosyo na pag in-install natin, hindi mo kailangan i-market, kikita yan. Kasi natitikman nila eh. So yun yung difference. Kung compare natin sa ibang packages namin, hindi ko naman sinisiraan yung sarili kong produkto. Yari, yung mga mumurahin. Siyempre, kailangan i-educate nyo po yung mga customer nyo na ito po yung product ninyo, bakit ganito lasa. Alam mo yun, you have to explain everything. Samantalang yan, you don't need to explain everything. Pag natikman na nilang tubig, masarap. At hahanapin. Ano po siguro itong package 9? Wala naman ako may offer na masigit pa dyan eh. Yung 9 is magandang choice. Pero yung sa kagaya ng iba na gusto pa nilang mas maganda, mas matipid pa, iba rin yung 10. Pero syempre, doble. Anong difference ng package 9 sa 10? Ang water system po na reverse osmosis, kukuha po yan ng finished product at magtatapon ng tubig. May reject water. Yung reject water ng 10, i-reprocess po ulit yun. Hindi itatapon ni package 10 yung tubig. I-reprocess niya at gagawin po niyang product yun. Your water source is 100%. Pagdaan po sa unang reverse osmosis niyan, kukunin niya yung 50%, tatapon yung 50%. Yung another 50%, saan pupunta? Ipaprocess ulit ng system. Babalik ulit yon. So yung from 50%, tatapon ng 25%, kukuha siya ng 25%. From total of 100%, ang tumapon lang, 25%. Kapag nawasa ka, sir, syempre treated water na yun. I will recommend package 10. Sayang yung tubig eh. Tatapon mo yung 50%. Samantalang yan, yung another 50%, mabenta mo pa yun. Yun nga, yun ang inaano ko doon, kinoconsider ko sa profit. Kung makikita mo na, for example, ang bill mo sa Prime Water ay 20,000. Baka pag yung 10, nasa around 10,000 na lang. Yung savings mo, again, ng 10,000 multiplied by 12,
magkano na yun? That's 120 kung ganun kalakas yung tubigan mo. I'm going to occupy more space to this No, package. same size lang Same siya. size. Ayan lang oh. Nadagdagan lang po yan ng tangke kasi ang tangke po niyan 3. Yung package na yung 2, tangke yan 3. Parang ganito yan. Ang binayaran niyo po dyan, pump controller, 4 na membrane filters na system, tapos isang tangke na malaki, tapos another ultraviolet kasi 2 product niyan eh. Ang product po niyan is Since ang habol natin is savings and quality, ang product po niyan, sir, malakas po yan mag-produce ng tubig. Pagdating sa quality, maganda rin yung quality ng tubig. Pagdating sa klase ng tubig, you have 2 options actually. For example, worst case scenario, ang tubig natin maalat, pangit na klase, hihina po ang capacity natin. Pero mabibigay ko pa rin yung quality ng tubig sa inyo. Kasi yan po ginagamit namin sa tubig na brackish water, sa tubig na maalat, seawater, ginagamit natin yan. Technically, hindi ka problema pagdating sa kung ano man yung makuha nating water source. So that is your advantage. Compare doon sa isa, wala tayong choice. What are the requirements that we're going to take this kind of? Sabi ko 2 options, di ba? Pangalawang option, yung sinasabi ko naman sa inyo, yung reject water na titreat natin. Ulit, just to have a recap. First option, kapag yung tubig nyo hindi maganda, worst case scenario, makakapag-produce pa rin tayo ng quality drinking water pag yan. Yung sinabi ko kanina, nagiging fault ulit ako, sorry. bali purified po ang lumalabas niya sa package 10. It could produce 2 based on the water source. Pag ang tubig nyo po, magandang klase, and you still wanted to produce a distilled drinking water, pwede po yan. Kaya niyang i-zero yung TDS mo. Pag sinabing distilled and purified, namimislo kasi yan ng mga buyer like you. Etong distilled, ang pinagkaiba po niyan sa purified is yung process lang. Distillation process versus purification process. So, anong pinagkaiba? Parehas lang naman if they have both 0 ppm or 1 ppm, parts per million. Ibig sabihin yung reading ng tubig niya. Magkaiba lang ng proseso. So, kung mabibigyan kita ng 0 or 1 ppm, same na po ng distilled yun. Same nila Wilkins, same nila Absolute. Actually, lahat ng purified system namin, pwede sa infant, sa newborn, pwede. What is the difference po ba with the distilled? Kasi we are more popular din na tawag nila. Bili ka ng mineral water. Pag sinabi kasing mineral water, the word mineral, yung mineral po kasi, yan may mineral content yung tubig. May magnesium, may sodium, may potassium, may phosphorus, yung mga essentials na kailangan ng katawan natin. So, yun yung meron sa tubig na yun. That's why they called it mineral water. Wala naman talagang mineral water na word. It's a marketing it's a marketing strategy. Kapag sinabing mineral water, it's a natural drinking water with a pH level 7, natural drinking water with minerals. Just like, for example, Summit. Banggit tayo ng brand para at least naintindihan natin. Summit natural drinking water is pH 7. Natural drinking water. Diba? Napapansin nyo, ang promotion nila is Summit Natural Drinking Water. The official bottled water of a Filipino athlete. In terms of marketing, pagdating sa mga atleta, kasi nga, there's minerals na nandun sa tubig. Compare natin kay Pure, for example, Absolute. Pag sinabing Absolute, wala na. It's Absolute. It's just pure water. Pero actually, they are a little bit acid. Ang pH level po niyan, 6. Potential hydrogen, 6. Mas mababa ang total dissolved solid, bumababa ang pH, nagiging acid yung tubig. Just for you to be informed, ang purified drinking water, ang distilled drinking water, are not really healthy drinking water. It's just a pure drinking water. Hindi ko sinasabi, sir, na hindi siya safe. It's just a pure drinking water and it's safe na inumin. Pero it's just a pure drinking water. No minerals, no anything. Yan po ang difference niyan. Kumbaga, kapag elderly yung umiinom, medyo may edad na, ina-absorb na yung mga minerals mo sa katawan. Ganun siya. Just to make more elaborations, dahil maganda yung tanong, kapag ang mineral water, nilagay mo sa gatas ng baby, diba, ginamit natin pantimpla, there are chances na yung bata tumigas yung poop or lusaw. Kasi ang lahat ng mga powdered milk po ngayon ay complete minerals, complete nutrients. That's why, ang mga doctor natin, ang nire-recommend, magtimpla ka ng gatas at distilled drinking water para sakto yung dosage. Kasi wala pang mineral yon. Magiging purified kasi gusto natin i-recycle yung reject water. So, purified water yan. Again, nag-base tayo sa water source. Yung design kasi natin na yan, sir, is ibang klase. Kumbaga, may mga options ka kasi. Yun ang kagandahan sa package 10. Compare natin sa 9, wala ka ng options. Kunyari sa prime, We are not allowed na higupin yun. Bawal. Kaya po kami naglagay ng tangke doon. Yun po yung pinaka-storage tank natin na ipupuno ni prime water or ng water source natin. sabihin sir, doon sa stock ng tubig, doon sa tangke, doon kukuha. Doon ipaprocess, yes. Kaya may storage tank tayo
napupunuin ng mga water supplier para i-process ng system. Kasi avoid natin, sir, na bad-demanda tayo ng kawasa dahil sa, alam mo na, hinigop natin eh. Tsaka yung kapitbahay, baka wala ng tubig. Actually, si kapitbahay, wala naman din silang kakayanan na magreklamo. Ang magreklamo sa inyo, nawasa. Pero panalo sila sa inyo pagka ganun eh. Talo rin kayo. Kasi ang nangyayari po, kahit hangin na po yung nahihigop ng pump, umikot pa rin yung metro nyo, binabayaran nyo. Tama po. Tapos sir, di ba, saan ba dumaan yung mga pipeline nila? Di ba, yung iba dumaan sa kanal, dumaan sa kung saan-saan. Sir, what if may leak, may butas yun, tapos hinigop? O, di yun yung mapupunta sa inyo. Kaya sir, nagtanong, yung possibility na Mawalan kayo ng water source. The possibility na mawalan kayo ng water source, sir. Kaya nga sabi ko, kapag yung talagang nagkakaroon kayo ng shortage pagdating sa prime water or nawasa or Maynilad, the best thing to do is, siyempre, meron kayong backup na deep well or shallow well. Yun lang. Kapag binabawal kasi ng developer ng lupa, wala tayong choice. ibig sabihin sir, kung sa isang araw nawala, pero nakapagpuno naman ng doon sa may stock nyo, mga ilang ganun kaya lang mapaprocess? 50 container. I highly recommend na bumili ka ng mga galon kung may space ka para stock lang yon. Kumbaga, yun yung every hapon, for example, kasi sabi ko nga, pag mabilis ang machine, tanghali pa lang, tapos na yung delivery. Ano nang gagawin ng mga tauhan? Ang mga staff natin, pwede nyong pag-repillin yun para may stock kayo sa store. Parang sa grocery. kumbaga Yun, ihanap pala. handa na. Yun lang talaga pwede nating gawin. Pero make sure na huwag kayo mag-i-stock ng tubig doon. Kumbaga, kapag naka-stock na yun pa rin ang una nyong ibebenta para lagi napapalitan. Matanong ko rin, gano'ng katagal pwede yun? Yung hindi nagbabago lasa doon sa container? It won't change the taste. Ang problema lang po, pag naaarawan, Okay. Pero kung hindi naman po na... hindi siya magbabago ang lasa. Pero kung hindi po naarawan, kahit abutin ng 1 week, Walang problema. Tsaka purified naman po yan. Wag lang po yung mga may minerals. Kapag may minerals po kasi, sir, may reaction na rin po. Karamihan po ng binebenta sa Pilipinas ay purified water na. Kasi ayaw ng lasa ng Pinoy ang mineral. Pero there are some areas na gusto nila yung mineral. Ayaw nila yung lasang purified. Sample ko yung mga taga Quezon Province, ganyan. Mas gusto nila yung lasang parang bukal. Sanay sila doon. Pag nakainom sila ng purified water, ang panlasa nila dyan mapait. Kaya lang kasi may medical po kasi ngayon na mas the best daw talaga is, that's why I'm asking purified versus the mineral, parang ganyan. Kasi parang mas option ng taga-Metro Manila right now is more on purified Correct. than the mineral. Yes. Kasi meron daw yata effect to the kidney or whatever. Nagkakaroon po talaga ng effect kasi too much naman po yung minerals. There are some water station kasi na nag-open lang but they not really get the proper education pagdating sa drinking water. Pag nasobrahan ka sa mineral content, hindi rin okay. Yes, may effect din siya. Sa alkaline is high pH water, pH 7.5 pataas. Maganda po ang alkaline, pero yun nga, depende rin po sa taong umiinom. How sure are you na alkaline siya? Kasi Baka sinabi lang na yung sabi dun sa, like us, sabi nila alkaline daw. Dapat kakakuha pa lang, inumin mo na. Paano ba ginawa yung alkaline? Oxygenated. You put another oxygenated water to alkaline. No, nilagay mo sa plastic na nalagyan. May reaction yun. Pangalawa, nag-evaporate po siya. So, di na siya alkaline. Dapat pagkuha mo, diretso inom. That's why nauso po yung mga ionizer na pangbahay. Mas okay yun. Kasi yun, pagkuha mo, alkaline agad yun. Kaya ko, alkaline ko, ito, lemon. Alkaline yan. Anything na water, nalagyan mo ng lemon, it will turn to alkaline. Kagaya ito, hindi ko mapakita yung brand. Alkaline water daw to. Pero I never try this and test this. Nakalagay sa plastic bottle kasi. So parang titignan nyo nga kung hindi nagbago ba o... 8.8 alkaline. Natural alkaline. Hindi to sa akin eh. Di na lang dito, pinasample. Itetest ko pa lang. Going tayo sa terms of payment, siguro we'll going to the options A kasi sayang din naman yung 30K. Profit mo pa rin yung 30K. Siyempre, you can still buy a pan-deliver dyan sa 30,000. Siyempre, din tayo sa dinner terms of payment. Yes. Payad na o ba? Itetest mo yung tubig doon. Opo, we have to get a water sample. Kahit sabihin natin na prime water yan, we still need to get a water sample. Kasi iba-iba rin po yung quality ng prime water eh. Yes. Kasi may prime water dito, iba rin yung quality sa Pampanga, iba sa Tarlac, iba-iba. So we need to get a water sample. Meron pa kaming mga services like clothing, tarpaulins, na pwede mo rin dito mabili. Other service and product that we could offer to you. Nilagay na natin dyan para at least i-inquire nyo na po sa kanila. Anong
po yung term ng reserve or... Pag reservation, 20,000 lang kami sa reservation. Yung machine, hindi pa namin gagawin yon. Pero pwede na kami mag-site visit Where are you going to sign the contract? here. Sa Department of Health. We will prepare the Department of Health Certificate of Product Registration tsaka FDA. Any water source, we can treat it for you. Deep well, shallow well, ilog, sabi mo nga. Ganong kadaming parameters po yun. Magbe-base po kami sa water source nyo. We will design the machine. According to sa membrane code, 3,000 ang capacity niya. But in actual, we always base on the water source. Kung lasa ang concern kasi po, meron po kasi kami mga ginagamit na filtration system na parang na-enhance po talaga yung lasa. We customize the machines. So yung salinity, ano yung mga advice mo sa amin? Kung magandang package kasi syempre yung high-end kung i-offer ko. Pero yung like per package, may softener na ba? Lahat po yan meron. Yung 380 ppm, I will not recommend yung mga lower package namin. Ang goal namin dito, mabigyan kayo ng good machine na hindi kayo na overspend. Ang technical po, you can rely on us eh. Pwede ka naman namin i-assist eh. Kasi may mga delivery boy nga po, ina-assist namin, nakaayos naman po ito eh. Sinimplify kasi namin to. Hindi ko ma-recommend yan na pampalengke. Ang social naman ng palengke nyo. Tube ice po yan eh. Sa palengke ginagamit black ice. Basic necessity ang product namin. Kasi may housing kami. From housing, from drinking, meron kaming food, restaurant, meron kaming yellow, meron kaming laundry.